Sa ating lahat, tayo po ay magsisimula na sa ating pagdiriwang. Isama natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni na Jessie Will Cantalejo Blanco, Virginia Entemano at Arman Panlake para sa kanilang kaarawan. Pasasalamat ng Rigodon family, sa Legumba family, San Maligsig Lahi, Sabado and Brown family, Zenaida Domingo, Ofelia Liwanag and family, Benji and Ann Muriel, Lovely Catensa, Engineer Ivan Hamon, Gamara family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Raymond Agoot, Michael Jake Nabalio, Entimano family, Nilo Soriano, Nora and Ryan, Soriano family, Peñarroyo family, Jose and Manuela Viray, Josie Bulanadi and family, Margie and Mary Grace Balawag, Berbosidad family, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Lina Flor, Quezon and family, Arlene Asuncion, Clarence Nico Concepcion, Nicolas family, Padilla, P. Abalateo family, Michelle Vargas, Aceveda family, Jiggy Manicad, Remedios Narte, Nanette Aragoza, Sambuang family, Digon family, Alberto Maquicias Jr. and family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Ronald Salamat, Mildred Reda, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Hasmin Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Telma Bertirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalie Eusebio, Juby Dano, Marcelina Dayanan, Norma Lins, Zosimo Alfonso, Wally Chavez, Catherine Canlas, Maricar Hagio, Judith Dennis Cristuta Davis, Lisa Ching, Jetro Terrado, Sonia Varoso, Eshmi Oreta, Arcel Entimano, Maria Gracia Nual, Ramil Felipe, Alfonso Tenco, Erin Lay, Doliete, Arnold Manantan. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Rowena Luna,
Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, Zenaida Carpio, Michelle Angela Wong, Lo Wong, Cecilia and Nicolas Rigodon Jr. and family, Eshra Aquila Lim, at Garcia Veracruz family. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Hapos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr. and Sr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Manuel Lopez, Victor Lopez, Carlos Lopez, Angelito Estacio, Trinidad David, Socorro David, Eddie David, Butch Bacani, Alfredo Lim, Maria Marcelo, Remy Reyes, Solemnidad, Suichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldisimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelista, Eric, Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Digna Calina, Josefero, Rosito, Hermenegilda, Eleuterio, Merlinda, Teodoro, Ted, Carmelita, Rolando and Danilo de los Santos, Teddy, Renmar Fabian Sr., Rebecca, Junior, Julieta, Nanay Reving, Ricardo, Jacobina, Jomar, Josefina, Jesus, Democrito, Ursulo, Cesar, Corrado, Cesario, Giselle, Carmencita, Alfonso, Arcadia, Armando, Tirso, Bernadette, Edito, Isidro, Rufino, Virginia, Armel, Trinidad Hernan, Loida, Gian Pedrosa, Cristina, Jose Jr., Sr., Norma, Ricardo, Benedicto, Gil Calina, Rhea, Corsino, Wilfredo Berdon, Jeronimo de los Santos, Jose, Emiliana, Asuncion, Teresita de Jose, Raimundo and Paulina Aragosa, Fergin Tan, Norma and Joseph Matutina, Fernando Masadia, Silvet, Joseph Carr, Rosa and Mauricio Uy, Geraldine, Loreto, Alfonso, Rosalina, Felimon, Diosdada, Federico Dingsay, si Andre Hase Garcia, Telma, Rodolfo, Leonora, Josephine, Ramon, Basilio, Tomas Zoilo, Simeona, Armando de la Cruz, Oni Villapando, Flora Saligumba, Teresita at Domingo. At para sa lahat ng kaluluwa alay ni Venus Morancil, magsiluhod ang lahat para sa Orasio Imperata. Orasio Imperata para sa bayan. Amang makapangyarihan, inakay mo ang iyong bayan galing sa Ehipto mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, inakay mo kami mula kamatayan tungo sa buhay sa kanyang misteryong Paskwal at kaloob na Espiritu Santo. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyong pangakong hilumin ang aming bayan. Iunat mong muli ang iyong makapangyarihang kamay at akayin kami sa panahong ito ng krisis, alitan at pagkalito. Magningning nawa ang katotohanan tulad ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, upang tanglawan kami sa landas tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Umagos nawa ang katarungan tulad ng tubig na bumukal mula sa bato, upang pawiin ang uhaw ng mga naghahangad ng hustisya, linisin ang sugat at buksan ang daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Pinakain mo sila ng mana sa ilang, busugin mo ang aming pagkagutom sa katarungan, upang hindi na kami magnasa ng kapangyarihan,
kayamanan at pansariling pakinabang. Palambutin mo ang pusong matitigas tulad ng sa paraon at buksan ang mga matang binulag ng kasakiman upang manaig ang tunay na pagmamahal sa bayan, higit sa anumang alyansang pampolitika o pansariling interes. Turuan mo kaming makita ang isa't isa, hindi bilang kakampi o kaaway, kundi bilang magkakapatid sa iyo. Nawa ang taon ng Hubileo ay magtulak sa amin upang maglakbay bilang isang bayan. Ito nawa ang aming maging Paskwa, ang aming pagtawid, mula sa kasinungalingan tungo sa katotohanan, mula sa karuwagan tungo sa katapangan, mula sa kawalan ng katarungan tungo sa katwiran, mula sa pagkakawatak-watak tungo sa pagkakaisa, mula sa panghihina ng loob tungo sa pag-asa, mula sa pagiging makasarili tungo sa tunay na pag-ibig. Sa panahong ito ng pananariwa, matuklasan nawa naming muli ang aming kadakilaan bilang isang bansa at ang aming dangal bilang isang bayang iniibig mo ng lubos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, ang aming korderong inialay, na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng krus mula sa kamatayan tungo sa bagong buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Kapayapaan, San Miguel Arcangel, magsiupo ang lahat. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverendo Padre Danichi Hui. Magsitayo ang lahat.
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, kung sino ang walang kasalanan ay siyang unang pumukol ng bato. Hinahamon tayo ni Jesus na maging maunawain sa isa't isa sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at kasalanan. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan,
Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinadaanan sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga Israelita nang sila'y mabihag sa Babylonia. Ngunit sa kabila nito, ipahahayag ni Yahweh ang plano niyang pagliligtas sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupi ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo, at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko, isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy, di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalangko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay, parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiyawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong likhi. Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon
kagalakay di kawasan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami po ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-ani, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhi nananangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung ituturing natin si Kristo bilang sentro ng ating buhay, higit na sisidi ang pagkilala natin sa Kanya at makikibahagi tayo ng ganap sa buhay niya. Ito ang pinatutunayan ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na magulit, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong may isakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay
nahahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, may sakit at mga matatanda na nagsisimabaya online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Magandang umaga po. Gising na po bang lahat? Oh, very good. Gising ng lahat. No? Simulan natin ang ating pagninilay at gamitin natin ang kwentong ating narinig sa ating ebanghelyo. Nahaharap sa kaparusahan na kamatayan ang bidang babae sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Siya'y bida hindi dahil siya ay mabuti. Tama ba yon? Bida pero hindi mabuti. Sino po dito ang madalas manood ng teleserye o soap opera? Taas nga ang kamay. Wala. Oh, wala. Oh, wala. Sa teleserye at sa mga soap opera, ano ang katangian ng bida? Hello? Oh, ba't kala ko ba hindi kayo nanonood? Ba't alam nyo? Itong mga to. Pag sinabing bida, dapat mabait. Diba? Sino yung masama? Oh, tingnan nyo. Hindi kayo nanonood, no? Hindi nanonood, no? Ganun, di ba? Pag mabait, siya yung bida. Pagka masama, siya yung kontrabida. Pero sa ating ebanghelyo, iba ang bida. Kasi ang bida, hindi mabuti. Sapagkat siya ay makasalanan. At anong kanyang kasalanan? Pakikiapid. Pakikiapid. Tinuturing nating bida ang babaeng nakiapid hindi dahil sa maganda ang kanyang ginawa. Tama? Tama. Hindi bida ang mga nakikiapid, ha? Hindi. No, bida siya kasi siya ang ginamit ni Jesus na halimbawa para ipakita kung ano ang kapatawaran ng Diyos. Sabihin nyo nga po, kapatawaran ng Diyos. Kapatawaran ng Diyos, ha? Hindi kapatawaran ng tao. Ito ang ipapakita sa atin kung ano ang kapatawaran ng Diyos. Kung tutuusin, kontrabida ang babaeng nakikiapid. Tama? Bakit kamo? Kasi pumatol siya sa may asawa. No? Di ba ganon? No? Kontrabida ang babaeng nakikiapid o kontrabida ang kabit sa isang asawang tunay. Tama? Tama. No? Kontrabida siya sa mga anak ng tunay na pamilya. Tama? Ba't di makasagot yung iba? Ha? Mukhang may naaamoy ako dito na kontrabida ha. Ay, joke lang. No, pero 'di ba? Kontrabida siya eh. Kontrabida siya sa tunay na asawa kasi sinira niya ang relasyon ng mag-asawa. Kontrabida siya sa mga anak kasi sinira niya ang kanilang pamilya. Kaya naman ang pakikiapid ay isa sa 3 pinakamabibigat na kasalanan sa ilalim ng batas ng mga Hudyo. At meron itong kaparusahan. Ang kaparusahan, kamatayan. Ang pagpatay, babatuhin ng mga tao. Mabigat po ito para sa mga Hudyo, isa sa 3 mabibigat na kasalanan. Ang unang mabigat na kasalanan ay ang pagpatay. Pangalawang mabigat na kasalanan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Kaya kung sumasamba kayo, kung kani-kaninong Diyos, no? Para sa mga Hudyo, yari kayo. No? Siguro, no? Kung pinapatupad sa atin ang batas ng mga Hudyo, ilan kaya ang babatuhin? Hello? May matitira kaya sa atin?
Oh, hindi tayo makaimik, no? Nakayuko na lang tayong ganyan, no? No, kasi yun eh. At pangatlo, ang pakikiapid. Mabigat na kasalanan. Ang parusa, kamatayan. Kaya nga, hindi natin masisi kung bakit gano'n na lang ang galit ng mga eskriba at pariseyo sa babaeng nakiapid. Gano'n na lang din ang tingin ng ibang tao sa babaeng nakiapid. Kasi nga, mabigat na kasalanan yon. Pero kung titignan natin, yung mga pariseyo at eskriba, yung mga taong nakapaligid, buhay ba nila ang nasira? Hello? Buhay ba nilang nasira? Hindi. Bakit? Kapamilya ba siya nung tunay na asawa? Hindi. 'Di ba? Kung tutuusin, relasyon ba nila yung nasira? Ba't sila yung galit na galit? Asan ba yung tunay na asawa? Hello? Diba? Sino lang ang may karapatang magalit? O ba yung tunay na asawa? O kaya kung ikaw ay kapamilya. Pero tingnan mo yung mga tao noon. No? Hindi naman kapamilya, hindi naman asawa, pero apektado. May ganyan ba sa panahon ngayon? Meron, no? Ganyan, no? Bakit ka apektado? Ikaw ba yung nasaktan? Ikaw ba yung ginawa ng kasamaan? Pero ba't ikaw ang react ng react? Hello, sa mga nagre-react dyan. Diba? Kung tutuusin, hindi naman sila yung nasaktan. No? Hindi naman sila yung ginulo ang buhay. Pero sila ang magpaparusa. Ganyan kasi tumingin ang mga tao noon. Hindi nila mahiwalay ang tao sa kasalanan. Hindi nila kayang ipaghiwalayin yon. Kapag ikaw ay magnanakaw, kilala ka ng bayan. Hindi ba? Tingnan nyo. Sinong magnanakaw dito? Ay, wag niyo sabihin. Di ba? Meron tayong pangalan na iisip. Sinong chismosa ng barangay? Wag niyo sabihin. Pero, di ba kilala natin? Kasi hindi natin mahiwalay yung kasalanan sa tao. Kaya nga ang kasalanan, pinangangalanan natin. Na kapag sinabing chismosa, si ganito. Kapag sinabing magnanakaw, si ganito. Pag sinabing mamamatay tao, si ganito. Di ba? Pinangalanan natin ang tao base sa kanyang kasalanan. Ganyan tayo humusga. Ganyan tayo tumingin. At ganyan umuri ang tao. Pero iba ang Diyos. Iba si Jesus. Hindi siya galit sa babae. Hindi niya kinokondena ang babae gaya ng ginagawa ng mga tao na gusto siyang batuhin. Galit at kinokondena ni Jesus, hindi ang babae, kundi ang kasalanan ng babae. Ulitin ko po, kasalanan ang kinokondena at kinagagalitan, hindi ang makasalanan. Baka sabihin ng iba, ay, ganun pala, pwede palang makiapid, bida pa kay Jesus. No, hindi. Hindi. No? Yung kasalanan, ang kinokondena at kinagagalitan, hindi ang makasalanan. Kaya nga, sa halip na kaparusahan ng babae, ang sinusulong, di ba? Ano yung sinusulong? Patayin, batuhin. Sa halip na yun ang isulong, para kay Jesus, ang minumungkahi niya ay tingnan ang sariling kasalanan. Kaya nga sabi ni Jesus, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Turo ka ng turo sa iba. Galit na galit ka sa kasalanan ng iba. Pero ang panyaya sa iyo, tingnan mo ang sarili mong kasalanan. Sa kwento, sino dang dapat ang may karapatang magparusa? Hello? Sino lang dapat may karapatang magparusa? Si Jesus. Bakit? Wala siyang kasalanan . Anong sabi? Sino man
ang walang kasalanan siyang maunang bumato. Dapat si Jesus ang unang babato. Kasi wala siyang kasalanan. Pero kahit yon, hindi ginawa ni Jesus. Kahit may karapatan siyang magparusa, hindi niya ginawa. Kahit pwede siyang magparusa, hindi niya ginawa. Kadalasan, ganyan ang tao. Galit na galit sa nagawang kasalanan ng tao. Kaya nahihirapan tayong paghiwalayin ang tao sa kasalanan. Kaya nahihirapan tayong magpatawad. Kasi hindi natin mahiwalay ang tao sa kasalanan. Pero iba ang pananaw ng Diyos. Sabi nga ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, ang mga nangyari noong unang panahon, ililibing sa limot at lilimutin na ngayon. Nililimot at inililibing ang nakaraang kasalanan, hindi ang isang katauhan. Ang tagal-tagal na niyan, bit-bit mo pa din. Father, ang sakit eh. Niloko ako nung asawa ko. Kailan yon? 20 years ago. Tingnan mo na. No? Bit-bit mo pa rin. Buhay pa rin sa'yo. Alam nyo, hindi malayo yan sa kwento ng kaibigan ko. Yung kaibigan ko, hindi niya mapatawad yung kanyang ama dahil sa nagawang kasalanan sa kanilang pamilya. Hirap na hirap siyang patawarin. Kaya ang ginawa niya, nilibing niya ang kanyang ama. Pinatay niya kahit buhay pa. Di ba may ganon sa atin, no? Yung nilibing mo na sa limot. Buhay pa yung ama, pero kinalimutan na. Buhay pa, pero tinuring ng patay. At hindi niya malimutan. 20 years. 20 years na simula nung niloko sila. At mula ngayon, hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanya. No? Hindi niya mapatawad. No? Sabi niya, hindi ko kayang patawarin, Father. Kamusta ka ngayon? Nilimot ko na ang tatay ko. Nilibing ko na siya. Pero tingnan mo, nilibing niya at nilimot, pero buhay pa rin sa kanya yung kasalanan. Bit-bit pa rin niya yung kasalanan. Kasi kahit kailan, ang paglilibing, hindi kailanman magiging masaya. Tingnan mo, yung mga naglilibing ng mga namatay, masaya ba? Hindi. Kahit galit ka dyan, inilibing mo yan, hindi ka pa rin masaya. Bakit? Kasi hindi mo nilibing ang kasalanan. Hindi mo nilibing at nilimot ang nagawang pagkakamali. Pero kung ang pagkakasala, kung ang nagawang mali, ang iyong ililibing, masarap sa puso. Magaang sa puso. Okay lang magalit. Pwedeng magalit. Pero kung 20 taon na yan, 5 taon na yan, o 2 taon na yan, baka pwede mo nang ilibing. Baka pwede mo nang limutin. Yan sabi ko sa kaibigan ko, nilibing mo ng buo yung tatay mo. Kasama yung magagandang nagawa niya. Kasama yung mabuting nagawa niya. Kasama yung mga magagandang ipinakita niya. Nilibing mo. Kasi nilahat mo siya. Talagang mahirap magpatawad. Kung hindi mo susubuking limutin ang mga kasalanan. Ilibing mo. Limutin mo. Ganyan ang kapatawaran ng Diyos. Again, ito ang kapatawaran ng Diyos. Nililimot at nililibing ang ating kasalanan. Mga kapatid, ang Kwaresma ay panahon ng kapatawaran. Kaya mangumpisal, huwag mong hahayaang dumating ang mga mahal na araw na hindi ka nangungumpisal. Sabi mo sa katabi mo, mangumpisal. Mangumpisal, no? Sapagkat ang Diyos papatawarin lahat ng iyong kasalanan. Lilimutin lahat
ng iyong nagawang kasamaan. Iyan ang kapatawaran ng Diyos, paglimot at paglilibing sa kasalanan, hindi sa makasalanan. Kaya magandang pagnilayan ang tanong ni Jesus sa mga taong hindi makapagpatawad at nakakagawa ng kasalanan. Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, at Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng ayumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at tukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. habang palapit na ang mga mahal na araw, pumihiling kami sa iyo, Ama, na panatilihin mo ang iyong pagkahabag sa amin upang tuluyan kaming makasapit sa pagbabagong buhay na aming hinahangad at maging marapat na tumanggap ng biyaya ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Tayo dumalangin at ating sambitin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating Santo Papa, ang kanyang kabanalan, Papa Francisco, naway patuloy siyang pagkalooban ng mauwain at mapagpagaling na Diyos ng mabilis na kagalingan sa kanyang karamdaman, manumbalik ang sigla at lakas ng kanyang katawan upang may pagpatuloy ang kanyang misyon at paglilingkod sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maipahayag nawa ng mga namumuno sa simbahan ang mabuting balita ng may tapang sa gitna ng realidad ng pagkamuhi, pagsisinungaling at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. May sulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan ang katarungan para sa may hirap at pagtatanggol sa dignidad ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akayin nawa ng mga tatayong saksi at mga katikista ang mga bibinyagan tungo sa landas ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, magtulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan nagahari ang awa, pagkakasundo at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating yumao upang ang karangalan nila ay maging ganap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, iligtas mo kami sa kamatayan at pagkalooban mo kami ng bagong buhay na siyang pinagtagumpayan niya sa krus. Siyang nabubuhay tagahari, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahaing ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang pagdilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
magsilhod ang lahat. Sa lahat ng mga nasa labas at hindi makakaluhod bilang paggalang, ilagay natin ang ating mga kamay sa ating mga puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sanctificetur nomen
quotidianum, la nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pakialis niyo muna yung belo. Bigyan niyo hangin. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Mga paanyaya, sa darating na Biyernes, April 11, sa ganap na ika-6 ng gabi ay ating sama-samang salubungin ang pagdating ng krus ng Santo Cristo de Longos mula sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish patungo sa ating parokya. Ito po ay bahagi ng Walk of Hope o penitential walk sa pangunguna ng Vicariate of Santo Niño. Sa darating na linggo, April 13, ay ang linggo ng palaspas o linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon. Tayo po ay magkakaroon ng misa sa ika-6 ng umaga. Sa ika-8 naman ng umaga, tayo po ay sama-samang magtipon-tipon sa harap ng Barangay 272 o Binondominium para sa maringal na pagbabasbas ng mga palaspas at prosesyon pabalik ng ating simbahan, na susundan ng misa sa ika-9 ng umaga. Mayroon pa rin po tayong misa at pagbabasbas ng mga palaspas sa ika-6 ng gabi. Inaanyayahan ang lahat na makibahagi sa mga pagdiriwang na ito. Maraming salamat po. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan po kayo sa lahat ng mga binibigay ninyong second collection nitong panahon ng Kwaresma. Yan po ay alay kapwa. Ibig sabihin, hindi sa simbahan mapupunta, kundi sa ating mga kapuspalad na nangangailangan. So yan po, yung inyong limos ay mapupunta sa mga kapuspalad nating mga kapatid. Kaya ngayon, linggong ito, mamaya,
Pagkatapos ng ating misa, ang ating parokya ay dadalaw sa bilangguan. No? Magpapakain po tayo doon. Ito po'y ginagawa hindi lang ngayon, kundi once a month. No? Ginagawa ng ating mga Franciscan catechists. Ang ating parokya ay nagpapakain linggo-linggo sa ating mga kapuspalad, and once a month dyan po sa bilangguan, sa Presinto 11. Kaya po, bilang pagpaparamdam sa kanila ng pagmamahal ng Diyos, pupunta po mamaya ang ating parokya. Kaya maraming salamat sa mga lingkod natin na nagbigay ng kanilang kontribusyon para sa gawaing ito. Maraming salamat po. At palaspas na po sa susunod na linggo. Magsisimula po ang ating usual na banal na misa na 9 a.m. ng alas 8 ng umaga. So hindi po 9 a.m. ang start ng misa, 8 a.m. At ito'y gaganapin, magsisimula sa Binondominium. No? Binondominium. Doon po tayo magsisimula hanggang magpoprosesyon tayo papunta dito sa ating simbahan. So ulitin ko po, instead of 9 a.m. next week, ang usual nating schedule, magiging 8 a.m. Makiisa po, yun po ang simula ng pagdiriwang ng misa. Yung 8 a.m. kasama ang prosesyon hanggang makabalik tayo dito sa ating simbahan. Maraming salamat po. At dahil unang linggo ng buwan, inanyayahan ko po lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Abril. Nangyari po na punta sa harapan para sa isang espesyal na pagbabasbas. Di po kayo din. Lapit po. April birthday celebrators. Lapit po. Halika na, dali. Ubarin mo muna yung apron mo. Yung nagluto po sa ating misa-mesa. Halika na. Yan, okay. Magsitayo na po tayong lahat. Ituon natin ating mga kamay sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa Kanya at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito'y naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Muli mangumpisal bago ang mahal na araw. Ang kapatawaran ng Diyos sa ating kasalanan, nililimot at nililibing. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkalob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan. Kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sinuman